Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1006, kalmadong pag-unawa sa lumilipad na hagdan. Tumiti si Sado at tumango kay Linfang. Ang unang bahagi ng pagsusulit ay hindi dapat maging napakahirap para sa iyo. Sa araw ng pagsusulit, tingnan natin kung makakatapos ka. Salamat sa iyo, Master. Magalang na sabi ni Linfang. Tumalikod na siya at bumaba ng hagdan. Binigyan siya ng Sado ng pagkakataon na subukan. Nais ni Linfang na magpatuloy sa pag-akyat, ngunit mayroon na siyang pagkakataong gumawa ng higit pa kaysa sa pinapayagan para sa iba, kailangan niyang makontento. Tumalikod si Sado at umalis. Hindi na naramdaman ni Linfang ang mga enerhiyang nagmumula sa itaas. Bawat hakbang ay may nakatagong puwersa. Walang nakakaalam kung paano ito. Hindi masama, kahit ang Master ay nagsabi na wala kang problema sa unang bahagi ng pagsusulit. Nakangiting sabi ni Kyuyuzin. Siguro kung may ilang rounds, pinatunog ng Master na parang meron. Sabi ni Linfang. Ang unang bahagi ay mahirap na. Maging ang ilang mahuhusay na cultivator ay mahihirapan. Hindi madali ang proseso ng recruitment ni Emperor Shi at Emperor Yu. Marami pang mga emperador sa lalawigan ng Bahwang, nagre-recruit din sila ng mga alagad ng imperial na paglilinang, ngunit napakaraming tao ang nagsisikap na maging mga disipulo ng kanilang paglilinang ng imperial, mayroon na silang napakaraming mga disipulo. Hindi gaanong kawili-wiling maging bahagi ng mga naglalakihang grupo bilang alagad ng imperial na paglilinang. Sa ngayon ay iba na. Inaayos ni na Emperor Shi at Emperor Yu ang kanilang unang proseso ng recruitment. Ang mga magtagumpay ay magiging mga direktang alagad ng mga emperador. Maraming mga henyo ang nagmula sa maraming iba pang bahagi ng lalawigan ng Bahwang, hindi lamang mula sa hilagang bahagi. Hindi lang namin sila nakita. Maghintay ka hanggang sa pagsusulit, makikita mo. Dahan-daang sinabi ni Kyuyuzin kay Linfang bago idinagdag. Sa hinaharap, sa mga magtagumpay, maaaring pumili sila ng mas pinigilan na pagpili ng mga disipulo upang maging kanilang direktang mga disipulo. Iyan ang layunin ng karamihan sa mga mayayaman at kabataang cultivator. Tumango si Linfang. Naintindihan niya. Ang mga mayayaman at kabataang cultivator ay mayabang at hindi gustong ituring na ordinaryong imperial cultivation disciples, lalo na ang mga taong tulad ni Zuan Yuan na may dugong imperial. Gusto niyang makatanggap ng direktang tagubilin ng emperador at maging emperador din. Linfang, kung ikaw ay magiging isang direktang imperial na disipulo, igagalang ka ng lahat. Ito ay isang simbolikong katayuan sa lipunan. Kailangang igalang ka rin ng Kyu clan. Bulong ni Kyuyuzin. Parang naiinip siya. Napakawalang tiyaga mong pakasalan ako. Nakangiting sabi ni Linfang. Tumingin si Kyuyuzin sa kanya. Ang ganda ng buwan ngayong gabi, dito tayo matulog. Sabi ni Linfang na nakatingin sa langit. Nakangiti siya sa matangkad na paraan. Parang may bundok silang bigat sa likod. Nakakagulat, gusto niyang doon matulog. Kung mananatili tayo dito ng ilang araw, masasanay tayo sa puwersa. Tapos, kapag bumaba na tayo, wala na tayong maramdamang bigat. Paliwanag ni Linfang. Ayon sa gusto mo, sabi ni Kyuyuzin na walang pakialam. Umupo siya pagkatapos. Ibig sabihin pumayag siya. Umupo din si Linfang at ipinikit ang kanyang mga mata. Kalmado niyang naramdaman ang mga enerhiyang iyon. Sinusubukan niyang intindihin ang puwersang iyon. Inaapi nito ang kanyang balat, ang kanyang laman, ang kanyang dugo at ang kanyang mga buto. Ang pagdaan sa gayong mga hamon ay naging mas malakas ang mga cultivator. Linfang ang kanyang Tianzuan na bato at ang puwersa ng earth at ang langit ay agad na naging mas matindi. Ramdam ni Linfang ang mga pintig ng earth at langit kahit na. Pumasok siya sa isang meditative state at nagsimulang gamitin ang kanyang corporeal strength upang labanan ang mga energies. Mahirap sa una, ngunit sa paglipas ng panahon, naging mas madali. Si Linfang ay nahulog sa ulirat, wala na siya. Wala nang umiral sa paligid niya, at least, wala siyang alam. Unti-unting nawala ang liwanag ng buwan at umaga na. Binuksan ni Kyuyuzin ang kanyang mga mata. Nakaramdam ng pananakit ang kanyang katawan. Tumingin siya kay Linfang. Kalmado siya, nakangiti pa nga siya. Lalo siyang nagulat araw-araw. Bumaba ng ilang hakbang si Kyuyuzin at biglang bumuti ang pakiramdam. Tulad ng sinabi ni Linfang, kung mananatili sila sa mas mataas na hagdan, magiging madali ang pagbaba. Gayunpaman, ang pananatili doon ng isang buong gabi ay nagpapagod sa kanya. Pumunta siya sa ibaba ng hagdan, naupo na naka-cross-legged at pumikit muli. Si Linfang ay nasa isang meditative state pa rin. Para bang nakalimutan na niya ang lahat ng nasa paligid niya. Napakabilis, 3 araw ang lumipas. Maraming tao ang dumating at nakita si Linfang. Nagulat silang lahat. Ang isang cultivator ng ikatlong layer ng Tianqi ay maaaring manatili doon ng mahinahon, iyon ay lubhang nakakagulat. Mukha siyang mystic being. Sinubukan ng ilang tao na kopyahin siya, ngunit kakaunti ang mga tao na maaaring manatili doon ng ganoon katagal. Binuksan ni Kyuyuzin ang kanyang mga mata at tumingin kay Linfang. Pulang-pula ang mukha niya, pero mukhang nag-e-enjoy siya. Mukhang ang sarap niyang maligo sa sauna. Anong klaseng lalaki? Sa isip ni Kyuyuzin. Hindi siya nakaimik. Nag-e-enjoy si Linfang nang magdusa ang iba. Ang Sado ay lumitaw sa tuktok ng hagdan at tumingin kay Linfang, ngumiti siya. Tapos, tumalikod na siya at umalis ulit. Ayaw niyang abalahin si Linfang. Nakatitig si Kyuyuzin kay Linfang na may walang pakialam ng ngiti.
Ang pagtingin lang kay Linfang ay nakaka-relax na sa kanya. Bakit ka nakatitig sa akin? Sabi ni Linfang sa sandaling iyon. Nagulat siya at napalingon. Hindi na nagsalita si Linfang pagkatapos noon. Iniisip ni Kyuyuzin kung nagsasanay siya ng kultibasyon o kung talagang gising siya. Hawak niya ang kanyang Tianzuan na bato at pinag-aaralan ang puwersa ng lupa at langit. Kahit nakapikit si Linfang, nakikita pa rin niya ito. Isang malakas na hangin ang nagsimulang umihip sa itaas ng ulo ni Kyuyuzin. Nakita niya si Linfang sa itaas niya at napapalibutan siya ng nakakatakot na purong chi. Umiikot ang chi ng lupa at langit. Si Linfang ay sumisipsip ng lakas ng lupa at langit sa mabilis na bilis. Ang kanyang dalisay na chi ay naging buhawi at bumalik sa kanyang katawan. Nagulat si Kyuyuzin, ano ang ginagawa niya? Nang pumasok ang enerhiya sa loob ng katawan ni Linfang, naramdaman ni Kyuyuzin na lumakas siya. Umunlad siya mula sa ibaba ng ikatlong layer ng Tian Chi hanggang sa gitna. Bamantong hininga si Linfang at isang purong chi ang lumabas sa kanyang bibig. Pagkatapos, nagkalat ito. Dahan-daang binuksan ni Linfang ang kanyang mga mata. Napakasarap ng paramdam niya. Tumayo si Linfang at ngumiti kay Kyuyuzin. Parang wala nang mapang-ipang mga enerhiya. Hindi ito makakaapekto sa kanya at least. Gaano kaaya-aya. Nakangiting sabi ni Linfang. Ang mga susunod na hakbang ay magiging madali para sa kanya. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1007, tandaan magpakailanman. Masama ang pakiramdam ko, sabi ni Kyuyuzin. Tumiti si Linfang. Ginamit niya ang kanyang Tianzuan na bato sa buong panahon para pag-aralan ang puwersa ng lupa at langit. Pinadali niya ang naipon na puwersa sa kanyang katawan, at sa huli, ang puwersa ay naging bahagi ng kanyang sarili. Kaya sobrang komportable ang pakiramdam niya. Siya ay gumawa ng maraming pag-unlad. Bumalik na tayo. Magsisimula na ang proseso ng recruitment. Nakangiting sabi ni Linfang. 7 araw pa, sagot ni Kyuyuzin. 7 araw. Tumanggo si Linfang at umalis na sila. Madali ang pagbaba, mahirap ang pag-akyat. Sanay na sila na nasa taas. Malapit nang magsimula ang proseso ng recruitment ni Emperor Shi at Emperor Yu. Maraming malalakas na cultivator ang natipon doon. Nagtataka si Linfang kung nasaan si Yu at Mo Shi at kung nakarating na ba sila. Hindi na niya nakita ang mga ito mula sa dagat bahwa. Kung ikaw at ang iba ay umalis sa isla ng Siyam na Dragons, dapat ay nakarating na sila ngayon. Pero siguro, na-stuck sila sa Island of the Nine Dragons. Sina Linfang at Kyuyuzin ay hindi huminto sa gitna ng karamihan. Bumalik na sila sa kanilang hotel. Gayunpaman, mula sa malayo, nakita nila ang ilang mga tao at tumigil. May mga naghihintay sa kanila sa loob. Ang Kyu clan. Tanong ni Linfang. Talaga? Sabi ni Kyuyuzin na tumatango. May nagbukas ng pinto at maraming tao ang lumabas. Naroon si Kyumei. Ang pinuno, gayunpaman, ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Tumingin siya kay Kyuyuzin at sinabing, ano? Hindi mo ba ako nakikilala? Malamig na sabi ng medyo may edad na lalaki. Kyuhin. Malamig na sabi ni Kyuyuzin. So, hindi mo ako babatiin. Lalo kang nagiging bastos. Malamig na sabi ng medyo may edad na lalaki. Parang hindi nila masyadong gusto ang isa't isa. Wala akong gana. Malamig na sabi ni Kyuyuzin. Wala kang gana. Naramdaman mong naghahanap ng cultivator ng ikatlong layer ng Tianchi at nang ahas kang may ilang bagay na hindi mo gustong gawin. Sabi ng medyo may edad na lalaki na may malamig na ngiti. Sumimangot si Kyuyuzin at malamig na sinabi, Tito, elder ka na. Ayokong makipagtalo sa'yo. May mga bagay na nag-aalala lang sa sarili ko. Ang aking mga magulang ay maaaring makipag-usap sa akin tungkol sa mga bagay na iyon, walang iba. Sige, napakabuti. Sumama ka sa akin. Sabi ng medyo may edad na lalaki. Paumanhin, ayoko. Sabi ni Kyuyuzin na walang pakialam na umiling-iling. Alam na ng middle-aged na lalaki na siya. Sa Kyu clan, si Kyuyuzin ay isa sa mga pinakamahuhusay na kabataan, hindi maraming tao ang makapagsasabi sa kanya kung ano ang gagawin. Gusto kang makita ni Lolo. Ayaw mo bang makita ang lolo mo? Nandito ang lolo ko. Mukhang masama ang loob ni Kyuyuzin. Si baby girl ay nakatakas kasama ang isang lalaki, syempre dumating siya. Nanunuyang sabi ng medyo may edad na lalaki. Tito, kung pagsalitaan mo ulit ako ng ganyan, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang galang. Sabi ni Kyuyuzin sa bastos na paraan. Lalong lumalamig ang boses niya. Mabuti. Lumalaki ka na ngayon. Sabi ng medyo may edad na lalaki. Pagkatapos ay sinabi niya. Sinasabi ko sa iyo na gusto kang makita ng iyong lolo, susama ka ba sa akin, o ayaw mo ba? Hinatak ni Kyuyuzin ng mahabang mukha at tumingin kay Linfang. May mga internal conflict sa Kyu clan, pero ayaw niyang umalis dahil nag-aalala siya kay Linfang. Pero kung hindi siya pumunta, magagalit ang lolo niya. Iyon ay isang dilema. Kung nag-aalala ka, pwede rin siyang sumama. Maaaring makilala siya ng iyong lolo. Maipapakita mo sa kanya kung gaano kahusay ang binata na minahal mo. Sabi ng nasa middle-aged na lalaki na may malamig na ngiti. Hindi madala ni Kyuyuzin si Linfang upang makita ang kanyang lolo. Ngunit ano ang mangyayari kung hindi? Maaari kang pumunta. Walang mangyayari sa akin. Nakangiting sabi ni Linfang.
Bata, maaari kang umalis, walang mangyayari sa bastard na iyon. Sabi ng boses sa likod ni Linfang. Tumingin sina Linfang at Qiu Yuzin kay Qiyongqi. Mukha siyang walang pakialam. Hindi rin nakaimik si Qiu Yuzin. Tinatawag ni Qiyongqi ang kanyang maliit na babae. Ipinapangako ko sa iyo na hindi siya tatantanan ng Qiu clan habang wala tayo. Sabi ng tiyuhin ni Qiu Yuzin. Nasaan si Lolo? Mag-isa ba akong pupunta? Tanong ni Qiu Yuzin. Paligiran ng Tianjing. Sabi ng medyo may edad na lalaki na walang pakialam. Tumanggo si Qiu Yuzin kay Linfang at sinabing, mag-ingat ka. Pagkatapos ay umalis si Qiu Yuzin. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay tumingin kay Linfang at nakangiting sinabi. Ang Qiu clan ay hindi na kailangang gumawa ng anuman sa gayong tao. Pagkatapos, umalis siya kasama ang iba pang grupo. Nang umalis sila, malamig na tiningnan ni Qiu Mei si Linfang. Sa kanyang mga mata, si Linfang ay patay na. Iya. Napabuntong hininga si Qiyongqi. Bata, iniisip ng lahat na ang isang maliit na pusa ay maaaring pumatay sa iyo. Paalalahanan kanila sa pagkakataong ito. Sabi ni Qiyongqi. Sa di kalayuan, maraming tao ang lumitaw at biglang pinalibutan si Linfang. Zhou Junluo, magandang makita ka. Sabi ni Linfang. Tumingin siya kay Linfang na may pagpatay sa kanyang mga mata. Nag-aapoy siya sa galit. Ngayon, papatayin na kita. Malamig na sabi ni Zhou Junluo. Ang mga kasama niya ay nasa parehong antas, mga cultivator ng ikalimang layer ng Tianqi. Lahat sila ay hindi kapani-paniwalang mga cultivator at wala sa kanila ang karaniwan. Lahat sila ay mga cultivator mula sa malalaki at makapangyarihang mga angkan. Sino ka? Hindi tayo magkakilala. Sabi ni Linfang na nakatingin sa iba. Lahat sila ay estranyo. Siyempre, kakaunti lang ang kilala niya sa lalawigan ng Bahwang. Ang problema, may mga taong hindi niya alam na gustong pumatay din sa kanya. Maraming tao ang gustong pumatay sa iyo dahil nasaktan mo sina Yang Zilan at Yang Ziye. Ngayon, nasaktan mo rin ang Qiu clan. Masyado ka nang sumusobra. Malamig na sabi ni Zhou Junluo. Naiintindihan ko, sabi ni Linfang na may maningning na ngiti. Dahil nasaktan niya sina Yang Zilan at Yang Ziye, maraming tao na gustong maging malapit sa Yang o sa Qiyaz ang gustong pumatay sa kanya, lalo na ang mga umiibig kay Qiu Yuzin. Noon, gumamit ka ng espada para lumaban, kung wala kang espada, patay ka. Ngayon, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon, at sa pagkakataong ito, kung hindi mo gagamitin ang iyong espada, papatayin kita kaagad. Ipinapangako ko iyan, kung magpasya kang gamitin ang iyong espada, magkapit kamay kami para patayin ka. Sabi ni Zhou Junluo. Ayaw niyang mapahiya gaya ng nakaraan. Alam niya na kung gagamitin ni Linfang ang kanyang espada, muli siyang matatalo. Tama ka, ipapaalala ko sa kanila magpakailanman. Sabi ni Linfang kay Qiyongqi. Pagkatapos ay nagsimula siyang maglakad pasulong na mukhang walang pakialam. Kung gusto niyo akong patayin, sabay-sabay kang umatake. Sabi ni Linfang na ang boses ay gamulong sa hangin. Si Zhou Junluo at ang iba ay natulala, ngunit agad na itinapon ang kanilang mga sarili kay Linfang. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1008, natakot si Zhou Junluo. Gusto mong tumakas. Sabi ni Zhou Junluo. Binuksan niya ang kanyang mga pakpak na pilak at ang mga ito ay nakasisilaw tulad ng dati. Si Zhou Junluo ay naging isang ilusyon habang siya ay lumipat patungo kay Linfang. Ang iba ay napakabilis din at malapit na sumunod kay Zhou Junluo. Si Linfang ay may level 6 wind intent. Kasabay nito, alam niya kung paano gamitin ang Xiaoyao agility technique, kaya siya ay kasing bilis ng kidlat. Talagang nagulat si Zhou Junluo sa kanyang bilis. Iyan ang Xiaoyao agility technique. Ang Xiaoyao agility technique ay isang teknik ng godly Xiaoyao sect mula sa Bahwang province. Ito ay isang imperial na kasanayan. Alam ng lahat ang makajos na Xiaoyao sect. Paano ito malalaman ni Linfang? Si Linfang ba ay miyembro ng godly Xiaoyao sect? Imposible, sinabi sa akin ni Yang Ziye na si Linfang ay isang dayuhan. Siguradong natutunan niya ito sa isang tao. Isip ni Zhou Junluo. Maraming tao ang gustong matutunan ang Xiaoyao agility technique mula sa godly Xiaoyao sect dahil isa ito sa pinakamahusay sa mga tuntunin ng agility. Ngunit nalilito pa rin si Zhou Junluo. Maraming tao ang natutunan ang pamamaraan mula sa sekta, ngunit ang kanilang bilis ay palaging limitado. Gayunpaman, nakakatakot ang bilis ni Linfang, hindi man lang siya maabutan ni Zhou Junluo. Kung magagamit niya ang totoong agility technique, mas magiging mabilis siya. Isip ni Zhou Junluo. Kinailangang mamatay ni Linfang. Magagamit pa ni Linfang ang lakas ng lupa at langit sa kanyang Xiaoyao agility technique. Biz. Isang nakasisilaw na puting liwanag ang nagpapaliwanag sa kapaligiran. Binuksan niya ang kanyang mga pakpak na naging 1,000 pakpak. Biglang naging mas mabilis si Zhou Junluo. Tumitilang si Linfang ng malamig. Nakipagkamay siya na parang may ginagamit. Bigla siyang bumilis at narinig pa ang isang sonic boom. Si Zhou Junluo ay namangha at mukhang masama ang loob. Hindi niya mahabol si Linfang sa bilis, paano niya ito mapapatay? Si Zhou Junluo ay may dalang anteng-anteng sa kanyang kamay, kung mabali niya ito, malalaman kaagad ni Yang Zilan na siya ay nasa panganib. Kung ganoon, babalik si Yang Zilan gamit ang isang bangka. Ang Yang clan ay may makapangyarihang dugo at mahalagang kayamanan. Kaya naman napakaraming bangka nila.
Si Qiu Yuzin ay miyembro ng Qiu Clan, ngunit hindi nagtataglay ng gayong mga kayamanan. Bumagal si Lin Fang at lumipad sa lupa. Nagulat si Chou Junluo at napatigil. Malamig siyang ngumiti, ito na ang pagkakataon niya para patayin si Lin Fang. Nakarating si Lin Fang sa isang mapanglo na lugar, ito ay tila isang kaparangan. Maraming tao ang nagpunta sa Tiantay kaya walang masyadong tao sa mga nakapaligid na lugar. Mahigpit na sinundan ni Chou Junluo si Lin Fang. Nakasilaw pa rin ang kanyang mga pakpak. Hindi siya agad umatake, naghintay siya sa itaas ni Lin Fang sa kalangitan. Mukhang natatakot ka sa akin. Bakit kayo nag-aaway noon? Mapanuksong sabi ni Lin Fang. Si Chou Junluo ay umaasa pa rin sa kanyang wind spirit. Kung hindi niya gagawin, maaaring patayin siya ni Lin Fang sa isang atake ng espada. Ang iba ay hindi rin masyadong lumalapit kay Lin Fang. Kung wala ang espada mo, madali kitang papatayin. Malamig na sabi ni Chou Junluo. Iyan ay katulad ng sinasabi ko, kung wala kang espiritu, patay ka na. Sabi ni Lin Fang na tumatawa. Nakakaawa si Chou Junluo. Ang aking espiritu ay bahagi ng aking likas na kakayahan. Galing sa katawan ko, ang iyong espada ay isang panlabas na lakas. Mabilis na pinalibutan muli ng iba si Lin Fang. Maraming tao ang gustong pumatay sa akin, dapat sabay kayong umatake habang may pagkakataon pa kayo. Sabi ni Lin Fang na nakatingin sa mga tao. Kaya kitang patayin mag-isa, yung iba kaya akong protektahan sa espada mo, tama na. Malamig na sabi ni Chou Junluo. Pagkatapos ay sinimulan niyang ipakpak muli ang kanyang mga pakpak. Nanatiling tahimik at nakabantay ang lahat. Dumating ang mga taong iyon dahil kina Yang Zilan at Yang Zie. Ang iba ay naroon dahil sa Qiu Clan. Wala silang pakialam kung sino ang pumatay kay Lin Fang o hindi. Ang pinakamahalagang bagay ay namatay si Lin Fang. Mamatay. Galit na sigaw ni Chou Junluo. Sa isang iglap, muling naglabas ng mga sipol ang kanyang hanging espiritu. Sirahin. Sabi ni Lin Fang habang sinusuntok ang kapaligiran. Ang kanyang suntok ay nagbuga ng mga pagsabog habang ito ay patungo sa unahan. Buzz. Ang dugo ni Chou Junluo ay nagsimulang kumulo at ang lakas ng kanyang dugo ay gamulong sa hangin. At ngayon ang lakas ng iyong dugo. Sabi ni Lin Fang. Napapaligiran siya ng mga alon ng lakas ng dugo. Inilabas ni Lin Fang ang sariling lakas ng dugo. Dahan-dahan itong umangat sa hangin. Kasabay nito, pinalapot niya ang puwersa ng lupa at langit. Nasira ang kapaligiran habang ang hangin ay gumagalaw pa rin patungo kay Lin Fang. Si Chou Junluo ay nalilito. Ano ito ngayon? Sa sandaling iyon, nag-condense siya ng walang katapusang halaga ng silver energies. Gayunpaman, nakatayo doon si Lin Fang, sa gitna ng mga enerhiyang iyon na may tiyak na lakas na nakapaligid sa kanya. Ito ay halos hindi nakikita, ngunit naglalaman ng puwersa ng lupa at langit. Lakas ng dugo. Mabilis na natauhan si Chou Junluo. Paano magkakaroon ng ganoon kalakas na lakas ng dugo si Lin Fang? Nataranta siya. Talaga, lakas ng dugo, hindi lang ikaw ang may lakas ng dugo. Malamig na sabi ni Lin Fang na nagpabalik sa katinoan ni Chou Junluo. Nagulat din ang iba. Ang lakas ng dugo ni Lin Fang ay medyo malakas. Naglalabas pa ito ng napakalakas na tunog. Ito ay talagang mas malakas kaysa sa kanila. Nakasimangot silang lahat. Ang ninuno ni Lin Fang ay malamang na napakalakas. Sinabi ba niya sa kanila ang totoo tungkol sa kanyang katayuan sa lipunan? Talaga bang hindi ka miyembro ng Lin Clan? Tanong ni Chou Junluo. Sinabi ko na sa iyo na hindi ako. Kung ganoon, saang angkan ka kabilang? Galit na sigaw ni Chou Junluo. Tumiti si Lin Fang ng mapanukso. Natatakot ka, talagang natakot si Chou Junluo. Napakalakas ng lakas ng dugo. Isang mahusay na manlalaban, walang laman na mga diskarte sa espasyo, isang nakakatakot na espada, mabuti, naiintindihan niya na ang mga bagay na iyon ay maaaring matutunan, ngunit ang lakas ng dugo. Saan ito nanggaling? Ang lahat ng pinagsama-samang elementong iyon ay nangangahulugan na ang mga ninuno ni Lin Fang ay may kakilakilabot na lakas ng dugo, ang kanyang angkan ay may hindi kapanipaniwalang mga lihim na libro na may makapangyarihang mga diskarte, at makapangyarihang mga bagay, kung hindi maaaring maging ganito kitakat si Lin Fang. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1009, Lin Fang, ang mamamatay tao. Ang kontinente ng Siyam na Ulap ay malawak at maraming pambihirang tao. Kung walang makapangyarihang dugo, ang espiritu ng isang cultivator ay medyo mahina. Ang dugo at espiritu ay dalawang magkaibang bagay. Ang isang cultivator na minana mula sa isang espiritu at dugo ay ipinadala mula sa mga ninuno sa antas ng Zun. Ang pagkakaroon ng malakas na lakas ng dugo ay nagambag sa pagkakaroon ng makapangyarihang espiritu. Malakas ang dugo ni Lin Fang, kaya naisip niya na ang ninuno ni Lin Fang ay isang makapangyarihang cultivator. Bukod dito, alam din niya ang isang empty space technique at mayroon siyang TNG sword. Ang mga mayayaman lang ang kadalasang may ganitong mga bagay. Ang ninuno ni Lin Fang ay kailangang maging hindi kapanipaniwala. Bumangon si Lin Fang sa hangin at sumulyap kay Chou Junluo. Ang iyong makapangyarihang dugo ay nagbigay sa iyo ng mga pambihirang kakayahan. Gayunpaman, sinasayang mo ang iyong mga kakayahan sa pagkilos na parang aso para sa Yang Clan. Ipapakita ko sa iyo sa pamamagitan lamang ng aking dugo na hindi ko kailangan ng espada para talunin ka. Tumalon si Lin Fang at nagpakawalan ng hindi kapanipaniwalang lakas.
Ang nakasisilaw na mga ilaw na pilak ay namutla kong ihahambing. Si Cho Junluo ay hindi makapaniwala. Noong huling beses na nakita niya si Lin Feng, nakapasok na siya sa pangalawang layer ng Tianqi, ngayon na may lakas ng ikatlong layer ng Tianqi at isang malakas na espiritu ng dugo, hindi gaanong kumpiyansa si Cho Junluo sa kanyang sarili. Dahan-daang naglakad si Lin Feng patungo sa kanya. Hinihigop ng kanyang mga paang puwersa ng earth at ng langit. Nagbago ang kapaligiran habang bumabagsak ang mga snowflake. Mamatay. Galit na sigaw ni Cho Junluo. Bumangon siya sa hangin na binubuksan ng kanyang mga pakpak. Ang kanyang mga pakpak ay kasing talas ng mga talem. Kung maabot niya si Lin Feng, tiyak na papatayin niya ito. Empty Space Bestial Illusion Technique. Sabi ni Lin Feng sa mystical na paraan. Lumitaw ang kanyang snowy tunnel. Tinusok ni Cho Junluo si Lin Feng ngunit walang nangyari, na parang isang ilusyon si Lin Feng. Itong Empty Space Technique na naman. Si Cho Junluo ay galit na galit. Ang diskarteng iyon ay napakahirap harapin. Noong nakaraang pagkakataon, nagsikap siyang sirain ang pamamaraan ng ilusyon ni Lin Feng. Galit na galit si Cho Junluo, hindi niya kayang maipit sa ilusyon sa pagkakataong ito. Hindi ka ba pupunta para patayin ako? Bakit ayaw mo akong labanan? Sabi ni Lin Feng na tumatawa. Tumingin si Cho Junluo sa iba at sinabi, iyan ay isang sinaunang pamamaraan ng ilusyon, tulungan mo ako, kailangan nating sirain ito. Sige. Ang iba ay tumango at pinalibutan si Lin Feng habang naglalabas ng nakakatakot na enerhiya. Hindi perpekto ang kanyang illusion technique. Ito ay medyo maliit. Kung ang aming pag-atake ay sapat na malakas, madali namin itong sirain. Lahat, gamitin ang iyong pinakamalakas na pag-atake para sirain ito. Sabi ng isa sa kanila habang pinakawalan ang kanyang espiritu, isang dambuhalang espada. Ang dambuhalang espada na iyon ay nagpakalat ng mga nakakasilaw na ilaw at mukhang nakakatakot. Oo, putulin natin ang ilusyon niya at patayin siya. Hindi na natin kailangang mag-aksaya pa ng oras dito. Malamig na sabi ng isa. Inilabas din niya ang kanyang espiritu, isang napakalaking bundok na tila may kaunting bilis. Ang lahat ay nagpapakawalan ng kanilang mga espiritu o gumagamit ng iba't ibang mga pag-atake upang sirain ang pamamaraan ng ilusyon ni Lin Feng. Parang plano, patayin natin siya sa lalong madaling panahon. Sabi ni Cho Junluo na tumatango. Masyadong lumakas ang dugo ni Lin Feng, hindi nila siya madaling mapatay. Ang pakikipagkamay ay ang mas magandang solusyon. Malakas talaga sila. Isip ni Lin Feng. Ang lupa at langit ay nagbago ng husto sa lahat ng mga enerhiyang iyon. Gayunpaman, kaya ba nilang patayin si Lin Feng sa ganoong paraan? May ilang trick pa rin si Lin Feng. Dahil magkapit kamay kayo, dapat ko kayong patayin ng sabay-sabay ngayon. Sabi ni Lin Feng na tumatawa. Nagulat naman yung iba. Baliw ba si Lin Feng? Paano siya natawa? Sabay-sabay silang patayin. Naglabas si Lin Feng ng maputlang madilim na ilaw at ang kanyang mga mata ay naging itim. Mukha siyang demonyo. Binuksan ni Cho Junluo ang kanyang mga pakpak, hindi na makita ng isa ang langit sa ilalim ng lahat ng kapangyarihang iyon. Tinitigan niya si Lin Feng at sinabi, kahit sino ka pa, mamamatay ka ngayon. Mamatay. Sabay-sabay silang naglabas ng kanilang lakas. Ang dambuhalang espada ay nahulog sa manyab na lagusan ni Lin Feng. Kasabay nito, ang napakalaking espiritu ng bundok ay nahulog din sa manyab na lagusan at naging sanhi ng pag-crack nito. Dumaong si Cho Junluo sa manyab na lagusan. Nagsimulang manginig ang manyab na lagusan. Ang ilusyon ni Lin Feng ay lumikha ng isa pang mundo kaya kung ang pag-atake ay hindi sapat na malakas, hindi ito maaalis. Kahit na ito ay maliit, mahirap para sa mga cultivator sa antas ng tiyan na sirain ang gayong mga spell. Kahit na nasa loob, hindi nila mapapansin ang anumang mga katangian na karaniwang nagpapalam sa kanila na ito ay isang ilusyon. Halika at basagin mo iyon. Sabi ni Lin Feng. Kumalat sa hangin ang mga dagandong. Ang earth at langit ay nanginginig kasama ang snowy tunnel. Pagkatapos, nawala ang enerhiya ng snowy tunnel. Ito ay nasira. Mamatay. Sabi ng lahat na tumatawa. Gayunpaman, naglabas si Lin Feng ng mga demonyong enerhiya at ginalaw ang kanyang mga kamay, mukhang sumasayaw siya. Pagwasak ng demonyo. Sigaw ni Lin Feng sa isang napakalamig at malalim na boses. Sa isang iglap, sinalakay ng mga itim na ilaw ang kapaligiran. Pakiramdam ng lahat ay naiipit sila, na parabang nakakulong sa semento. Pagpatay ng napakaraming marangal na cultivator ng sabay-sabay, sayang. Sabi ni Lin Feng. Pagkatapos, nakipagkamay siya at lumitaw ang isang itim na apoy. Boom, boom. Sinuntok ni Lin Feng ng apoy ang mga cultivator na iyon at nagsimula silang mag-alab habang nagbubuga ng nakakakilabot na hiyawan. Bees. Si Lin Feng ay napakabilis. Bago pa man makapag-react ang sinuman, nasuntok na niya silang lahat at lahat sila ay nasusunog sa itim na apoy. Si Cho Junluo ay mas mataas sa ere kaya hindi siya nahuli sa pag-atake. Gayunpaman, wala na siyang ganang makipag-away. Gaano nakakatakot. Sinapian ni Lin Feng ang mga itim na balintataw at mukhang demonyo. Napakalakas ng paglilinang ng demonyo. Para sa isang cultivator sa ilalim ng layer ng Tianqi, hindi siya masama. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 10:10, paglunok ng mga espiritu. Nakatitig si Lin Feng kay Cho Junluo kasama ang kanyang maitim na mga balintataw.
Ang lahat ng kanyang mga kaibigan ay nasunog ng buhay at ngayon ay patay na. Ang mga taong iyon ay malapit sa Yang Clan at Qiu Clan at mayroon silang mataas na katayuan sa lipunan. Mayroon silang malakas na dugo, malakas na espiritu at mahusay na kakayahan sa pakikipaglaban. Napakaraming tao ang umatake at lahat sila ay nabigo. Ang mga kahihinatnan ay trahedya. Kahit na nasira ang ilusyon ni Lin Feng, pinatay pa rin sila ni Lin Feng. Gusto mo pa ba akong patayin? Sabi ni Lin Feng. Si Chou Junluo ay mukhang nababalisa. Hindi tayo magkaaway. Sabi ni Chou Junluo. Nagulat si Lin Feng nang marinig iyon. Tumiti siya ng mapanukso at sinabi. Bakit mo ako gustong patayin kung hindi naman tayo magkaaway? Sinubukan mo akong patayin kaya kalaban kita. Sabi ni Lin Feng na umiling. Tiningnan niya si Chou Junluo sa paraang hinamak. Noong isang araw, tiningnan ni Chou Junluo si Lin Feng sa ganoon ding paghamak na paraan. Akala niya sa status niya, kaya niyang ipahiya si Lin Feng, pero sa totoo lang, hindi niya kaya. Siya ay natalo sa unang pagkakataon at ngayon ang pangalawang pagkakataon ay magbuwis ng kanyang buhay. Alam mo ba kung bakit hindi kita pinatay noon? Tanong ni Lin Feng. Si Chou Junluo ay biglang tumingin muli ng puno ng pag-asa. Bakit? Tanong ni Chou Junluo. Hinahamak mo ako dahil malakas ang loob mo at napalakas. Nais kong ipakita din sa iyo ang aking espiritu at gusto kong matikman mo ang lakas ng aking dugo. Sabi ni Lin Feng na tumatawa ng walang pakialam. Si Chou Junluo ay natakot. Kumalat ang mga hagong sa hangin habang inilalabas ni Lin Feng ang kanyang lakas ng dugo. Tila isang galit na karagatan ang bumubulusok. Ano ang espiritu ni Lin Feng noon? Napakabilis, lumitaw ang isang siyam na ulo na dragon sa likod ni Lin Feng. Isang dragon. Mayroon siyang espiritu ng dragon. Kahit na hindi malakas ang dugo ni Lin Feng, magugulat pa rin siya. Ang ninuno ni Lin Feng ay may espiritu ng dragon. Ngunit higit pa rito, malakas din ang dugo ni Lin Feng, dugo ng dragon. Ang espiritu ng dragon ni Lin Feng ay hindi kapani-paniwala. Tila lalamunan ng siyam na ulong dragon na iyon ang mundo. Roar! Umungal ang dragon at itinapon ang sarili kay Chou Junluo. Kinabahan si Chou Junluo, natakot kahit na. Binuksan niya ang kanyang mga pakpak at binalot ang sarili. Malamig na ngumiti si Lin Feng. Ibinuka ng kanyang dragon ang kanyang bibig at sinimulang kainin ang mga ilaw na pilak. Kotsa, kotsa. Kinakagat ng dragon ang mga pakpak na pilak. Kagat-kagat na lang niya ang mga ito dahil tigas na tigas ang mga ito. Hindi. Nasasakit si Chou Junluo. Ang kanyang mukha ay naging nakamamatay na mapatla. Biz. Muli niyang ibinuka ang kanyang mga pakpak, sa pagkakataong ito ay gusto na niyang tumakas. Roar. Umungal ang dragon. Si Chou Junluo ay nagsimulang manginig ng marahas. Hindi siya makagalaw. Nagugutom ang dragon. Roar. Sigaw niya. Lumipat ang mga ulo kay Chou Junluo at siya. Kinakain nila ang kanyang mga binti, kanyang mga braso, ang kanyang buong katawan. Si Chou Junluo ay napakaputla. Kinilabutan siya. Ibinuka ng isa sa mga ulo ang napakalaking bibig nito at kinain ng buo ang isa niyang pakpak. Anong ginagawa mo? Galit na sigaw ni Chou Junluo. Mamamatay na siya. Hinayaan kitang mabuhay dahil gusto kong makuha ang iyong espiritu. Sabi ni Lin Feng. Muling ibinuka ng dragon ang kanyang bibig at kinain ang kabilang pakpak. Si Chou Junluo ay sumigaw ng nakakatakot. Gusto ni Lin Feng ang kanyang espiritu. Tapos na tayo ngayon. Magkita tayong muli. Roar. Pagkatapos, kinain ng dragon si Chou Junluo ng buo. Ang dragon ay lumipat pabalik kay Lin Feng. Dahan-daang ipinikit ni Lin Feng ang kanyang mga mata at naramdaman ang espiritu. Noong ang kanyang espiritu ay ang Celestial Fang Spirit pa, nakakahigop na siya ng ibang mga espiritu. Ngayong nasipsip na ni Lin Feng ang dugo ng dragon, ang kanyang dragon ay mas malaki at maaring sumipsip ng mas malalakas na espiritu. Nag-iisip si Lin Feng kung magagamit ba niya ang lahat ng kapangyarihan ng mga espiritong hinihigop niya ngayon. Ang dragon ay kumukulot sa likod ni Lin Feng. Sa sandaling iyon, lumitaw ang mga ilaw na pilak at dahan-dahang nawala ang dragon. Ang dragon ay nagiging mga pakpak na pilak. Kaya ko pa rin sumipsip ng mga espiritu at magamit ang mga ito, mahusay. Isip ni Lin Feng. Mayroon na siyang maliwanag at nakasisilaw na mga pakpak na pilak na nakausli mula sa kanyang likuran. Ginagamit ni Lin Feng ang pilak na pakpak ni Chou Junluo. Biz. Sinimulan niyang i-flap ang silver wings. Tara na. Sabi ni Lin Feng habang nagsimula siyang lumipad palayo sa hindi kapani-paniwalang bilis. Sa di kalayuan, may dumating na bangka at huminto. Ito ay sina Yang Ziye at Yang Zilan pati na rin ang isang makapangyarihang Zone Cultivator. Tinawag sila ni Chou Junluo bago mamatay. Anong nangyari dito? Galit na sigaw ng Zone Cultivator. Walang mga bangkay. Sila ay nasunog o nilamon. Hindi nila alam kung patay na o buhay pa si Lin Feng.